So ang atong teksto karon na mabasa sa Lucas 16:16, nagingon diri, "The law and the prophets were until John. From that time, the gospel of the kingdom of God is preached, and every man entereth violently unto it." Dalaygon ang Dios mga kaigsoon. Anining adlaw atong tutukan pagayo ang mga teksto nga nakasulat sa Bible, kay mao lamang kini ang paglaom nga masibo sa kamatuoran ng atong mga pagtulunan nga gihuptan. Ingon diri sa Mateo 24:14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Kung mawalin na sa tibuok kalibutan ang ibanghilyo sa gingharian, moabot na ang katapusan. So ang tema nga ato ang ipaambit karon dinhi sa Facebook, sa TikTok, shout out sa mga Tagalog, Gospel of the Kingdom, ang ibanghilyo sa gingharian. Muna ang atong tema karon mga kaigsunan. So kung interesado ka niini, kuhaa ang imong Biblia or bulpin, ilista ang mga teksto aron dinhi nato mga kaigsunan madiscover unsa gyud ning tinuod nga ibanghilyo ni Kristo. Kung andam ka na igsuon, magampo ta. So Dios nga labing gamanan ani ako sa paghalad sa tibok na akong lawas diha kanimo. Akong gamiton ang akong mga dalunggan sa pagpaminaw sa imong mga pulong karon. Akong gamiton ang akong mga mata alang sa pagbasa sa imong mga pulong. Mao kini ang akong pagmatuod sa dako na akong pagtahod o pagsimba kanimo, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Karon mga kaigsunan atong sugdan, pagbahin-bahin, pagsaysay kining Gospel of the Kingdom. Ang ibanghilyo sa gingharian or Gospel of the Kingdom mao kini ang iyahang unod. Gospel of the Kingdom contains, number 1, salvation by grace through faith. Ito'y kaligtasan sa biyaya sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hatag ito sa Ginoo, hatag ni sa Diyos 100% mga kaigsunan. Pinagis pagtuo sa tanang mituog midawat niini, iyang nadawat kini mga kaigsunan, kay hatag man kini sa Diyos. Para unsa man kini, para sa atong espirituhanon nga pagkabanhaw. This is for our spiritual resurrection. Binuhay tayo sa espiritu. Yan po ang dulot ng salvation by grace through faith. Episodios 1:5, Ephesians 2 verse 1 and 5. Binuhay tayo sa espiritu. Meaning to say, salvation by grace through faith, ito po ay nagdugtong sa atin, na-reconnect ang ating buhay na walang hanggan. Kasi lahat ng mga tao dahil sa kasalanan, patay tayo sa harapan ng Diyos. Patay ta. Tubangan sa Ginoo mga igsoon. Muna nga, gipadala si Kristo, ang yang dugo nga giula sa krus Kalbaryo, maoy kaluwasan nato sa grasya nga nagdugtong sa atong espirituhanon nga kinabuhi, gibanhaw kita niya sa espiritu. Maunay sulod sa ibanghilyo sa gingharian. Apan napay ikaduhang sulod mga kaigsonan. Gospel of the Kingdom contains, number 2, salvation eternal or eternal salvation. So ang eternal salvation, ito'y sa pamagitan naman ng pagsunod at pag-obey by following and obeying Christ.
Yan po ang pangalawang laman ng Ibanghilyo ng Gingharian. Ibanghilyo ng Kaharian ng Diyos o Gospel of the Kingdom. Pasensya na kayo mga kapatid, pinaghalo-halo natin itong mga pananalita ngayon dahil mayroon tayong mga tagapakinig na mga Tagalog din at ang mga Cebuano. So ito ang laman ng Ibanghilyo ng Kaharian. Salvation eternal by following and obeying Christ. This is for citizenship. Yun mga kapatid, upang makapasok tayo sa kaharian. Niligtas niya tayo sa biyaya upang magkaroon ng spiritual life. Ililigtas niya tayo sa pamagitan ng pagsunod ng ating Panginoong Hesus upang makapasok tayo sa kaharian. So maraming mga ngaral ngayon na hindi masyadong ipaliwanag itong salvation by grace and salvation eternal. So kapag interested po kayo, so kunin ninyo yung mga Biblia ninyo at notes, bulpin ninyo. So magsimula na po tayo mga kapatid. So dahil ang topic natin ngayon ay Gospel of the Kingdom, so ano naman itong salitang gospel? Kasi hindi natin maipahayag ito, dili ta kawali aning gingharian, aning ibanghilyo kung wa ta kasabot. So gospel means good news, magandang balita, maayong balita. Unsa naman po ning kingdom? Unsa may but pasabot aning kingdom? Kingdom means domain of a king, a certain place governed by a king. So dili makawali ang usa ka tawo sa ibanghilyo sa gingharian kung wa siyang kasabot sa tinuod nga ibanghilyo, kung wa siya kasabot sa pulong gospel o wa siya kasabot sa pulong nga gingharian, kingdom. So dapat naunawaan natin ano itong gospel at naunawaan natin itong kingdom bago tayo makapagpahayag ng tunay na ibanghilyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang Diyos nga labing gamhanan nagpahibalo sa hari sa mga butang manghitabo sa kaulihan, ug ang damgo matuod ug ang kahulugan niya na dili kaduha-duhaan. So ingon sa John 14:1, do not let your hearts be troubled, believe in God, believe also in me. Kapag naniwala po tayo sa mga haka-haka, sabi-sabi, mga doktrinang imbento, hindi makapagligtas sa atin yan mga kapatid. Hindi yan tunay na ibanghilyo. Kaya dito sa John 14:1, believe in God, believe also in me. Kasi ang kalooban ng Diyos sa ating panahon ngayon ay maniwala tayo kay Kristo Jesus. So by believing and listening and following Christ, ibig sabihin naniwala tayo sa Diyos Ama. Yun mga kapatid, kung maniwala tayo sa mga diksyonary, mas maniwala tayo dito sa Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. So ngayon, aralin muna natin ano itong kaharian. Kung dili ta kasabot aning gingharian, unsaon man nato pag wali ani? Unsaon man nato pag wali sa tinuod nga ibanghilyo nga wa man kang kasabot unsa ning gingharian? So, alamin natin kung ano talaga itong kaharian. In the days of these kings, the God of heaven shall set up a kingdom which shall never be destroyed. So, ang Diyos mga kaigsunan, magpatindog o gingharian nga dili matarog, dili malumpak. Diha sa Daniel 2:44 hangtod 45, kung imuhan ng tun-an pag-ayo, diha nimo ma-discover ang mga kamatuoran nga naghisgot sa gingharian. Basig lahi na ang imong gingharian nga giwali karon mga igsoon. Basig lahi nga gingharian ka ng imong nadungog karon. So karon atong tun-an pag-ayo kining gingharian nga gitudlo sa Biblia. So diha sa Biblia mga igsoonan,
Sumala sa Daniel 2:35 hangtod sa 45. Dunay mga 5 ka gingharian nga gihisgutan diha sumala sa damgo ni Haring Nabucodonosor. Nagdamgo si Haring Nabucodonosor og usa ka estatwa nga dunay mga meaning. Ang ulo niini nga bulawan naghisgot kini sa gingharian sa Babylonia. Og ang iyahang abaga og ang mga kamot naghisgot kini sa gingharian sa Medo-Persia. Og ang iyahang hawak naghisgot kini sa gingharian sa Greece. Og ang iyang paa naghisgot kini sa pagan Rome. Og ang iyang tiil nga dunay sambog nga yuta naghisgot kini sa divided papal Rome. Sumuni ang mga gingharian nga gihisgutan sa Biblia nga gipulpog sa Dios. Ingon diha sa Daniel 2:35, and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. So dunay bato nga mibundak sa tiilan ni adtong estatwa nga nagsimbolo sa 5 ka gingharian ug napulpog kini sama sa tahop na pulpog, mga kaigsunan. So nahinumdum ta nga ang Ginoo magpatindog og gingharian nga dili matarog. So kining bato nga midugmok niining 5 ka gingharian nahimo siyang bukid og mikuyanap sa tibuok kalibutan. So kining bato nga nahimong bukid dili kini literal nga bukid, mga kaigsunan. So karon magpadayon ta sa pagtuon kay ang atong gitun-an karon gingharian man, dili kakawali og ebanghelyo igsoon kung wa ka kasabot unsay gingharian. So sumala sa Daniel ganiha, magpatindog ang Dios, magtukod ang Dios og gingharian nga dili matarog. Og muna kini ang iyang gitukod. Ang Dios mismo mo'y gatukod ini. Ingon dinhi sa Salmo 102:16, awit 102 verse 16, Psalms 102 verse 16. For the Lord build up Zion and appear in His glory. Ang Diyos mao ang gatukod ni Nixon. Ang Diyos po ang nagtatag nito. Siya po mismo ang founder dito. Kaya kapag may itinatag kayo, itinayo kayong mga anong religious group, hindi sa Diyos yan, kapatid. Kasi ang itinatag ng Diyos ay ang Zion po, mga kapatid. Sabi dito sa Isaiah 14:32, the Lord has founded Zion. Saan po ba tayo maniwala, mga kapatid? Asa ba kamo tuo? Kinsa ba imong gituuhan? Nga dili ta kaila, dunay pipila nga nakaila kay di man pugo sikat. Pero kadaghanan nga makakitaan ni dili ta kaila. Pero karon akong ambit nimo, paambit nimo nga ang Zion, mga kapatid. Ang Zion po, Diyos po ang founder ng Zion. Katunayan niyan, mga kapatid, itinalaga niya si Jesus dito bilang hari. Ayon sa Psalms 2:6, God's word version, I have installed my king, my own king on Zion, my holy mountain. Napakalinaw ang talata, mga kapatid. Napakalinaw po. Ang Diyos Ama mismo ang nagtalaga ni Jesus Christ bilang hari dito sa Sion. Kaya ito lang, kinsa ba ng Hesus nga imong gidaladala karon o imong gisangyaw? Diya sa Biblia, mga kapatid, napakaraming Kristo. Mga bula ang Kristo yan. Pag sinabing maraming Kristo, mga bulaan yan.
Kasi nag-isa lang yung tunay na Kristo. Itong Jesus na itinalagan ng Diyos bilang hari sa Sion. Kapag nangaral po kayo ng Kristo na hindi sa Sion, bula ang Kristo yun, kapatid. Mateo 24:14, bula ang Kristo yan, hindi sa Diyos. So itong Jesus na naitalaga ng Diyos bilang hari sa Sion, siya na rin ang tinaguriang pintuan. He is the door. Yun, mga kapatid. Siya na rin ang tinaguriang the way, the truth, and the life. Itong Jesus. Itong Jesus sa Sion, siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Ayon sa John 14:6. At siya yung batong panulukan. Siya ang bato nga sukaranan. 1 Pedro 2:6. Tulo ka verse, Isaias 28:16, Roma 9:33, 1 Pedro 2:6. Nga ang bato nga makaluwas dihara gipahalona sa Dios sa sayon. Mamalandong pod igsoon, pamalandong pagayo. So dunay tulo. There are three major components of the kingdom. Number 1, dominion. Ang Diyos nagtukod, muna ang sayon, mga kapatid. Number 2, ang hari. Walay lain si Jesus nga gi-installed sa Diyos, gi-pahiluna sa Diyos. Dayon, ikatulo, citizens called by God. Ang mga lumulupyo, gitawag kini siyang iglesia nga mga tinawag sa Diyos, mga kapatid. So muna tulo ka components sa gitawaging harian. So pag ingog domain of a king, dominion sa hari, mao na ang iyang gingarian. Sumala sa Salmo 132:14, ayon sa Psalms 132:14, this will be my resting place forever. Here I will sit enthroned because I want Zion. Here. Saan? Sa Zion. Kailan? Forever. So, naiintindihan mo ba yung salitang forever, mga kapatid? Dito lang po sa Zion may forever. Ayon sa Psalms 140:16, the Lord God of Zion will rule forever. Shout praises to the Lord. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. So, dahil na italaga niya si Jesus dito bilang hari, pinapatunayan yan sa Matthew 21:5. Tell the city of Zion, look, your king is coming to you. Tama yung nakasulat, mga kapatid. At ayon sa Luke 1:33, and he will reign over Israel forever, his kingdom will never end. Yan po, mga kapatid. Pangatlo, yung citizens, the church, the called out one. Mga tao po ito, hindi building, mga kapatid. Hindi reliyon yung tinatatag nyo. Hindi po yan church, mga kapatid. Kasi ang tunay na iglesia, mga tao po yung tinawag ng Diyos galing sa kadiliman. Yun po, mga kapatid. Ayon sa Ephesians 5:23, as Christ is the head and the Savior of the church, which is His own body. Ang salitang iglesia, hindi yung relihiyon, mga kapatid. Kapag may nagsasabi na ang iglesia ay relihiyon, ay bulaan yun, mga kapatid. Kasi ang tunay na iglesia ay nasa kaharian ng Diyos yun, hindi sa relihiyon. Ito ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Mga tao po ito, composition of people who are called from darkness into marvelous lights. Hindi po nagkahiwalay ang ulo at ang kanyang katawan. At hindi rin hiwalay si Kristo Jesus sa kanyang kaharian. So ito po ang tamang pag-unawa, mga kapatid. Munin saktong pagsabot. Gingarian, ang ngalan Zion, ang hari, si Jesus,
Ang iglesia mo ng mga katawan nga giharian. Mo na saktong pagsabot mga igsoon. So this is a right and correct understanding. Kung doon na kay gitawag o logic sa imong kinabuhi. So nahuman na nato ang gitawag kingdom. Tungod kaya nga atong topic karon kingdom gospel. So ano naman itong gospel? O good news. Ito na. God's eternal plan is to save Zion and her converts. Ito po ang pinakaplano ng Diyos, na iligtas niya ang Zion at ang kanyang mga nahikayat. Nakabig ba? Luwason sa Diyos ang Zion. May ito si ang Israel ug ang iyang mga nakabig. So kinahanglan di ta maghimo og atoa mga kaigsunan. Kinahanglan converts ta sa Zion mga kaigsunan. Asa mabasa Isaiah 1:27, Zion shall be redeemed with justice and her converts with righteousness. Dili man ko Hudiyo, di po ko Israelita, nakabig ko mga kaigsunan sa Zion, diha sa gingharian sa Dios nga gipahiluna niya si Jesus nga hari niini ug nakabig ko. So dili man ko Hudiyo, usa ko kahintil nga Pilipino, pero nakabig ko karon kay mooy kabuton sa Ginoo nga luwason niya ang Zion ug ang iyang mga kinabig. Isaiah 1:27. So muna pinaka good news. Ingon gani sa Romans 11:26, and this is how all Israel will be saved. As the scripture says, the Savior will come from Zion and remove all wickedness from the descendants of Jacob. Bisan kita gitawag og mga hintil, pero gikan magyutas kaliwatan ni Jacob. Nahimo lantang irihis kay wala ta motuo. Munang mianhi si Jesus, gipadala si Jesus aron luwason niya ang Zion ug ang mga nakabig nagbalik loob. Kanang nakabig mo igsoon katong mga tao nga mibalik sa Sion. So kung doon na mo'y pangutana, ilista kay paghuman ani gamay na lang atong tubagon. So ikaduhang good news kay gospel man ta good news. Provision. Ingon diya sa Psalms 132:15, I will richly provide Zion with all she needs. I will satisfy her poor with food. Naglisod man kakaron sa panginabuhi, kayod ng kayod, mga igsoon pauli sa gingharian. Kay ang Ginoo maga-supply kanato sa atong mga panginahanglan. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa kinabuhing walay katapusan. Dinhi lamang kana sa Zion igsoon. Ingon diri, that is where the Lord, pag ingog where gani igsoon, that emphasizes venue. The very venue for the redeem of the Lord is Zion mga kaigsunan. Ingon diha nga, that is where the Lord promised the blessing of eternal life. Tutuki pag-ayo ang Psalms 133 verse 3. Daghan na kaayong mga magwawaling naggamit ani. How good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Pero naghimo sila kaugalingong vinyo. Gibulag-bulag nila ang katawan. Ang pinaka-vinyo sa mga linuwas alang sa panalangin nga walay katapusan, sa Zion lamang ka na makaplagan. Kung basahon nimo, anis ka magbasa sa Salmo 133:1 o 3. Next nga good news, eternal joy and happiness. Walay ka tapusang kalipay mga kaigsunan. Karon daghang kay tagkagulanan. Labi na sa mga nangapildi diha sa eleksyon. Mga kaigsunan, dili na mao atong paglaom. Dinhi sa Sion mga kaigsunan, dunay eternal joy and happiness. Ingon sa Isaiah 51:11, the people ransom o redeem or save, the people ransomed by the Lord will return. They will come to Zion.
Ayo gidin taon mga igsoon pag dumili, no? Ingon diri, they will come to Zion singing with joy, everlasting happiness will be on their heads as a crown. They will be glad and joyful. They will have no sorrow or grief. So excited kayo ta ang tinuod nga mayong balita na ay kalipay nga walay katapusan ug diha lamang ka na makaplagan sa sayon mga kaigsuonan. Dunay tulo ka dispensation ang gingharian. Number 1, the kingdom within. Number 2, millennial kingdom. Number 3, eternal kingdom. Atong tagsa-tagsaon, isa-isahin natin itong tatlo. Number 1, the kingdom within. Ingon sa Lucas 17:21, Luke 17:21, no one will say, look, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. So ibot pasabot ani. Sa atong panahon karon tungod kay geographically wala man gidawat si Jesus sa Israel, ingon nga manluluwas Misaya. So gikuha sa Dios gikan kanila ang gingharian. Take note, ang gikuha gingharian o gihatag niya sa nasod nga magabunga sa bunga niya. So dili ni geographical nasod. This is kingdom nation, mga tao ni mga kaigsunan nga nag-ila kang Hesus. Tuo kang Hesus, midawat kang Hesus. Muna nga mingon si Hesus, ayaw mo pagunahon na nga ang gingharian tuwa dito, tuwa diri. Ang gingharian na sa sulod ninyo. Meaning to say, pagtulunan kini, teaching kini, pagtuo kini, nga naa karon sa tuwa. Dili ta mo tuan ang gingharian tuwa sa Korea, tuwa sa Roma, tuwa sa Davao, Tamayong. Diha ta na sayop. Si Jesus nag-ingon, nagpasidaan nga sa atong panahon karon hangtod sa rapture, kining pulong gingharian nasa sulod nato. No? Muna nga nahimuot ang Dios sa paghatag nini nga gingharian. Ay mo kaguol og jutay ra mo tuan ni. Ingon sa Luke 12:32. Lucas 12:32, do not be afraid, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Unang, bisad gamay rata, din sa sayon mga kaigsunan, ayaw kaguol, ayaw kahadlok. Kay nahimuot ang Diyos sa paghatag ni iningaging harian. Ngari ka nato. Dalaygon ang Diyos mga kaigsunan. So, ingon sa Hebrehanon 12:22 o 28, you have come to Mount Zion, to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem. Therefore, we must be thankful that we have a kingdom that cannot be shaken. Ngunit tinuod nga Ebanghelyo mga igsoon. Dili ka kasangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian kung dili ka kingdom citizen. So, ang mga sequence mo kini ang rapture. So, kining the kingdom within, mag-end ni siya sa rapture. So, sa diha nga, mutingog na ang trumpita, iyahan ng tawgon ang mga pinili. Dayon kasal sa kordero, samtang dinhi sa yuta, mga kasakit, mga kapighatian dito sa mundo. So, after rapture mga kapatid, papasok na tayo sa millennial kingdom. So, dinhi sa millennial kingdom, sumala sa Revelation 14:1, ingon diri, I look and the Lamb was standing on Mount Zion. So, ang but pasabot ani, maghari na si Jesus geographically in Mount Zion. So, this is geographical reign of Christ at 1,000 years. Jesus Christ will reign with justice kasama yung mga na-rapture. Itinatawag siyang King of Kings dahil maraming mga hari na pagharian niya buong mundo. Kasama dito yung mga immortal people who survived the Great Tribulation. During the Great Tribulation, may mga survivor.
nanatili sa pananampalataya unya musanay sila sama sa balas sa baybayon. Makabaton sila og nindot nga mga balay. Makabaton sila og gagulingong asyenda. Ang labing batanon mamatay sa edad nga 100 ingon nga disiplina. And with those who are immortal and reign with Christ. Katong namang nangarapture, maghari to uban ni Kristo. Pagkaanindot igsoon kung madala ta sa rapture. So human sa 1,000 years, ingon diri sa 1 Corinthians 15:24, then after Christ has destroyed all powers and forces, the end will come, and He will give the kingdom to God the Father. So, doon na may kinutuban ang paghari ni Kristo sa libo katuig raman iyahang turn over ang iyang gingharian ngadto sa iyang amahan. 1 Corinthians 15:28, but when all things have been placed under Christ's rule, then He Himself, the Son, will place Him under God, who placed all things under Him, and God will rule completely over all. So, na-accomplish na ni Jesus Christ ang iyang misyon. Gihimo sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil ang kaaway. Og na-conquer na lahat hasta ang kamatayon, ang katapusang kaaway nga buntogon ni Kristo ang kamatayan. So pag humani ni iyan nang i-turn over ang gingharian sa iyang amahan. So karon atong klantawon sa Millennial Kingdom, ikaduhang hugna sa gingharian, si Jesus mo'y hari. Pero sa katapusang hugna sa gingharian, ikatulong hugna, ang Diyos Amahan mo'y hari. Diri sa Millennial Kingdom, doon na pa'y mga mortal o kauban ang immortal. Pero diri sa Eternal Kingdom, puros na mga immortal. Diri sa Millennial Kingdom, doon na pa'y adlaw o gabi. Apan din sa Eternal Kingdom, puros na lang adlaw. Dinhi sa Millennial Kingdom, doon na pa'y mga dagat. Apan dito sa Eternal Kingdom, river of life na lang dito. Ulay dagat. So ang Millennial Kingdom, usa ka libura, milimitado, katuig. Pero dito sa Eternal Kingdom, wala na ikatapusan. Sumunay na kanindot mga igsoon. Sumuni ang ikatulo o katapusang hugna sa gingharian sa Dios, Eternal Kingdom. So ipakunsad sa Dios gikan sa langit ang bag-ong langit ug bagong yuta, bag-ong Jerusalem, ang syudad nga balaan, nga dunay sukod nga 2,000, more or less 2,400 square kilometer kataas, kahabog o kalapad ang syudad. Mabasa nato na sa Revelation 21:1 and 2 and verse 16. Mao ni ang paghulagway mga kaigsunan sa langit sa bag-ong Jerusalem nga gipadayag ngadto kang Jan nga nagsulat sa pinadayag. Ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa langit sumala sa Revelation 21:18-21. Ang syudad lunlon bulawan, ug ang himaya sa Dios mooy kahayag didto, wala nay bulan ug adlaw. Og ang mga hamiling bato maoy ilahang kauban didto, ug makita nila ang pagkanindot ug himaya sa Dios. Didto ang suba sa kinabuhi nagagikan sa trono sa Dios, ug ang kahoy sa kinabuhi. Didto mga kaigsunan ang kordero sa Dios, ang kahoy sa kinabuhi nga naghatag kinabuhi, ang iyahang nagapamungag 12 ka klaseng bunga. Ang iyang mga dahon tambal sa tibok nasod og nagsimbolo sa kadagaya sa kinabuhi. Wala na onyay kasakit. Og ang Dios mismo ang ilang kauban didto, og pahiran sa Dios ang ilang mga luha. Wow! Pagkaanindot mga kaigsunan sa gingharian sa Dios.
dili nimo ikatandi kaning mga pagsulay nato karon, dili ikatandi sa himaya sa Dios nga giandam niya alang kanila nga mga nagmasinugtanon kaniya. Mo kini ang tinuod nga ibanghilyo sa gingharian nga angay natong isangyaw, mga kaigsunan. Dunay nagtambag na ako nga si Jesus lang daw ang isangyaw, dili lang daw ang gingharian. That is a lie. That is false gospel. Kaya ang tinuod nga ibanghilyo, ang tinuod nga ibanghilyo ni Kristo, ibanghilyo sa gingharian. Mo kini ang pinakaunang pagtudlo ni Jesus, Lucas 16:16, ug mo kini ang katapusan nga uwali nga dapat isangyaw sa tanang magwawali, Mateo 24:14. Nga gani si Pablo sumala sa buhat 28:31, ingon diri, boldly and without hindrance he, Paul, preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. So si Pablo mismo nagasangyaw sa gingharian. Muna mga kaigsunan, kining alagad nga nagapanulti karon, dili kapungan nga isangyaw usab nako ang gingharian, kay mo kini ang tinuod nga ibanghilyo ni Kristo, ang ibanghilyo sa gingharian.